Title po ay Humble Servant Leaders of God's House kay Prayer of Faith. Mga mapagpakumbagang lingkod sa tahanan ng Diyos, papakaunti ng papakaunti. Yun po yung title ng mensahe. Ang 1 Timothy at Titus, tawag po dito ay pastoral epistles. Pinasulat ito ng Panginoon kay Apostle Paul para malaman paano ugalingin ng mga tao sa iglesia. Kaya ang 1 Timothy at Titus, patungkol po ito sa iglesia. At pagdating sa iglesia, mahalaga po yung sa puso ng Diyos. The church is the apple of God's eyes. Lahat ng nangyayari sa mundo, nakasentro sa iglesia. Bakit dumating ang manunubos? Bakit binigyan ng Diyos ang kanyang buktong na anak at iligtas ang mga kasalanan? Para sa iglesia. Sa aklat ng mga gawa, kapag nangaral ang mga apostol o nagturo ang mga alagad at nabuo ang kalipunan ng mga mananampalataya, susundin nila ang utos ng Gawa chapter 2:42. Didevote nila ang sarili nila sa prayer, apostles' teaching, breaking of bread, fellowship. Magsasama-sama siya for a time. Then pag nag-mature yung biro mo na yun, sa Acts, sa aklat ng mga gawa, chapter 13, babalikan sila ng mga apostol. After some time, tatalaga ng mga pastor, guro. Ano niyo po? Kapag may tinawag ng pastor, guro, tawag doon ay a biblically organized church. A biblically organized church. Yun ang dahilan. Kaya po, kahit wala pang pastor ang iglesia, temporarily, iglesia yun. Kung may tawagin yung Panginoon ng mga pastor, teacher, and deacon. Nakuha po natin. And promise ng Panginoon ng 16:18, itatayo ko ang aking iglesia, kailanman di manalig ang pintuan ng Hades. Maraming nag-fail, na tumatalikod ng mga miyembro, maraming pwedeng magdamay, magkasalang mga pastor, guro, kung iglesia siya ng Panginoon, kung sa Kanya yan, ipagpaserva siya. Indispensable po kami. Pastor, teachers, come and go. Christian covenant members come and go. Pero hanggang di pa nagbabalik ang Panginoon, magpapatuloy yung iglesia. Kasi nandoon ang buhay ng mundong ito, nakasentro sa Ebanghelyo. Kaya po sana ma-appreciate po natin ito, mga kapatid. Nandito tayo ngayon, buhay pa tayo, malakas pa. Then, pinadalo tayo para sa Panginoon, para sa kanyang salita, para strengthen pa niya. Kasi nilayin pa ang Diyos sa buhay mula to. Yung mga senior citizen po sa atin, alam niyo po ba, bagamat alam namin na kapag diedad na, medyo malapit-lapit na, pero alam niyo po ba, hanggat may layuin pa kayong gawa ng Panginoon sa buhay niyo, di pa kayo uuwi. Acts 20:24. Hanggat kaya niyo pa, may pagagawa pa ang Diyos, magpapagamit pa kayo sa Panginoon, i-extend pa niya ang buhay. Hanggat buhay pa. Kaya maglingkod tayo ng buong kapatid. Ganun po siya mahalaga. Ito po yung pinaka-message ng parallel text na ito. Pinaka-mensahe, ang Panginoon sa Kristo bilang pastor, pinaka-pastor ng iglesia, the chief shepherd, may mga tinatawag siya na maging under shepherd, mga pastor, guro, at pinrescribe niya. Sinabi niya sa banal na aklat ang kanilang biblical characteristic graces para
maging pamantayan sa kanilang pagkatawag na ito ay pinaksama ng karakter nila, humble servant leaders by grace. Ulitin ko po, ang Panginoon sa Kristo na pinaka-puno ng iglesia, pinaka-pastor ng iglesia, tumawag siya ng mga under-shepherds o mga instrumento sa mundong ito ng mga pastor, gurong pinawag at binigay niya sa Biblia ang kanilang mga katangian na pag-ugali, character graces, para pamantayan ng iglesia na tawag ay mapagpambabang lingkod ng Panginoon sa pamamagitan niya. Ganun po siya kaganda. Kaya kapag magulang tayong Kristiyano, may anak tayong lalaki, how I wish, how I pray, sana maligtas yung pangalan namin si David. Sana tawagin siya ng pastor. O di ba ba, kapag Kristiyano kayo magulang, siguro pinakamasaya kung yung may anak ng lalaki, tawagin siyang maging pastor ng iglesia. What a great blessing. What a great joy. Pero siyempre, kung ano yung leading ng Panginoon sa ating mga anak. Ganun po siya halaga. I-text ng 1 Timothy ang 3:15. 1 Timothy 3:15. Nung sabi ng Apostol Pablo kay Timoteo na magpapastor sa Efeso, kung ako man ay maantala, maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa sambahayan ng Diyos, na siyang iglesia ng buhay na Diyos, ang haligi at salingan ng katotohanan. So, merong tamang pag-uugali, may tamang gawi, merong tamang house order na turo ng mga pastoral epistles, paano ito pairalin. Kaya po, may tinawag ng mga pastor guro, tinutulungan ng mga diakono, then nandun ang pagpapasak ng volunteers memberships. May kaayusan, siya ang ulo, ang iglesia ang katawan. Diagram, si Kristo ang ulo ng iglesia, ang iglesia ang katawan. Hindi tayo ang katawan. Siya ang ulo, tayo ang katawan. Kaya mali ang iglesia ni Kristo manalo. Kasi paano maliligtas? Kailangan silang papasok sa katawan. Hindi po. Kailangan paano ka maliligtas? Sa ulo ng iglesia, hindi sa katawan. Kaya sa akin ang kaligtasan ay umaga sa pamamagitan ng taus-pusong pagsisisi sa ating mga kasalanan, ang nanampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, yun ang kaligtasan, yung ulo ng iglesia, siyang ating magiging pundasyon ng ating kaligtasan. Yun po ang mahalagang pundasyon. Kaya ligtas tayo hindi dahil sa iglesia, kundi dahil sa ulo ng iglesia na nagbigay ng mensahe ng pagliligtas. Ganun po siya mahalaga. And then si Timoteo, bata pa siya, mahihain. Tatawagin siyang pastor sa iglesia ng Ephesus. Binata siya. Kaya pwede po bang magpastor ng binata ba? Hindi. Kung tatawagin ka ng Panginoon. At si Timoteo ay mahihain. Kaya kailangan paalalahanan siya na yung pagpatong sa inyong kamay, Timoteo, nakasan mo loob mo. Then sakitin sa sikmura. Kaya sabi ni Paul, uminom ka ng konting alak dahil may sakit ka sa sikmura. Ibig sabihin pa yung maglasing. And then si Timoteo, pinaka-motivation ni Paul, bakit niya tinuturo ang lahat ng ito, motivation po doon sa paglilingkod natin lahat sa Panginoon sa Iglesia, chapter 1 verse 5. Huwag natin kakalimutan ito. Chapter 1 verse 5. Ano man po ang ministry natin sa Iglesia, kaya tayo po ang magiging pastor, guro, at diakono, o magiging worker tayo, magiging tagapagluto tayo, tagapag-ayos. Huwag kakalimutan ng tatlong bagay po na to. Mahalaga po ito sa Panginoon.
yung motivation of the heart. Verse 5, ang layunin ng aming tagubilin, ito po, pag-ibig mula sa malinis na puso, love from a pure heart, mabuting budhi, a clear conscience, pananampalatayang pakunwari, love from a pure heart, a sincere faith, and a good conscience. Kaya iniingatan natin ang ating puso. Mahalaga ang love from a pure heart, a sincere faith, and a good conscience. Kaya po, hindi basta gawa tayo ng gawa. Ni-examine natin, bakit nga ba ako naglilingkod? Bakit ko nga ba ginagawa ito? Ano yung motibo ko sa puso ko? Panginoon, itama o naman ang puso ko. Kasi mahalaga yung love from a pure heart. Sana nandito tayo dahil mahal mo ang Panginoon. Dahil mahal mo ang kapatiran. Mahal mo ang salita ng Diyos. Malaking motivasyon. Kung hindi pag-ibig, may maling motibo, di po magpapalain ang aking gawa. And a sincere faith, pananampalatayang tapat, hindi pa kunwari. Sincere ako sa faith ko. Totoo ang aking pinananampalatayanan. Handa ko itong tindigan ng galing na magay. And then, mabuting budi at clean conscience. Acts 24:16. Ganun po siya. Ang Titus naman, parallel passages, kaya binasa, sinusulatan po naman ni Pastor si Tito na magpapastor sa Creta. Si Tito. At siya ang mangunguna doon. Same character reference. Pero ibang lugar naman, si Timothy ay magpapastor sa lugar? Sa Ephesus. Si Tito ay magpapastor saan? Sa Creta. Pero yung pipiliin nilang i-appoint nilang mga pastor guro, parehong character reference. 15 character reference. 15 pag-ugali. Wow, 15. Ang taas naman. Kasi nga, God's house, God's presence in God's house, ang paglilingkuran natin. 15. Then, bakit ganon kahalaga ito? Kasi sa mga treta, kailangan ang mataas na standard ng pastor. Kasi anong pag-uugali ng mga taga-treta? Titus chapter 1 verse 12. Ang mga taga-treta ay laging mga sinungaling, masasamang hayop, mga batugang matatakaw. Ayaw ko mga pastor dito. Hirap. Paano mo mawiwingan sa gospel? So, kami ka ng biyaya. Kaya Titus 2 verse 11, nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Nagtuturo sa ating naman ng manapos bilang kasamaan, pakamundong pagnanasa, dapat tayong mamuhay ng may katinuan, patuwid at panal sa kasalukuyang panahon. Mercenary po kasi mga taga-treta, pinagtrabaho ng mga tao. Retired Roman soldiers sila. Nagtitipon sila doon. Ako nagkaroon ng chips doon. Ang problema kay Pastor Pablo, sino ba yung susumbong doon? Lumaki sa iglesia si Tito, much better candidate siya kaysa kay Timothy na may Gentile father. Si Tito, lumaki siya sa iglesia, mas capable niya perform ng pagiging pastor guro sa magulong lugar na yun. Kaya kung sa anong lugar na tatawagin, alam ito ang matuon. Naman po, hindi tayo pwedeng pumili. Lord, pang city lang, hindi pwede pang city lang ako. Kung dali ka ng Panginoon sa mundo, kung dali ka sa tribo, kanya-kanyang panawagan. Naman po, pero same character traces, yung 15 ito. Sana may talis tayo. Hindi po binala pang pastor, hindi nila ko eh. Pero
nung bago ko makilala ng Panginoon, may longing ko na basta gusto ko sa church, gusto ko makinig ng salita ng Panginoon, gusto ko maglingkod. Then, in-roster ng vision hanggang in due time, oportunidad na makapag-aral na equip. Then, nagbukas ang door, nakapaglingkod ako ng ilang taon sa Tarlac for some time. Then, dito po ako nagtagal sa church namin sa Lumban. Laging Reformed Baptist ako sa teaching na doon ang lining ko for the past 25 years. Biyaya ng Diyos yun. Wala pong pwedeng ipagmayabang doon. Kasi pagyot, baka na rin po ang pinagdahanan namin mag-asawa, di po madaling maglingkod. Hindi po siya nakaupo sa hotel na umiinom ng juice at makanta ng mahirap siya. Pakikibaka at laban ng paglilingkod sa Panginoon. Pero, ito po, present enabling sustaining grace, bibigay ng Panginoon. Kasi, the joy of the Lord is my strength. Papatuloy ka dahil the joy of the Lord is my strength. So, tatlong bagay ang titignan natin sa ating pagtatapos. Dahil tapos na po ako 10:45 plus. Nakawa natin yung hotel. Para matapos yung kasi 15 ilan ko na naman. So, unang punto, tatlong punto po ito sa dalawang teksto. Ilis muna, leadership type of this world is at the basis of church leadership. Ang pagiging pinuno ng mundong ito, hindi ba kaya ng pagiging pinuno sa loob ng iglesia? Kasi ano yung pagiging pinuno sa mundo? Yung pinakamatalino, pinakama-impluensya, pinakamalakas ng kapit, yung lahat ng tapos survival for the fittest. Gagawin ng lahat para makuha yung maka sa pwesto. Tamaan. Hindi po gano'n sa church. Kinorek ng Panginoon ang mga apostol. Mamatay na ng Panginoon sa Kristo. Iiwan na niya ang mga alagad. Naku, may nag-request yung mother ni James and John, the son of Zebedee. Samahan niyo po ako sa 20:20 to 28. Hindi po ganito ang ating pattern of church leadership. Matthew 20:20 to 28. Sabi ng talata ni Mateo, pagkatapos lumapit kay Jesus ang mga ina ng mga anak ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak na lalaki, siya ay lumuhod sa kanya at may hiniling na isang bagay sa kanya. Sino po ang lumapit? Yung nanay. Ano maganda kung hihingi ng paboring nanay sa Panginoon Jesus? Anong hiling nila? Ano po ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo nga na itong dalawa kong anak na upo sa iyong kanan at sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian. Ngunit sumagot ang Panginoon Jesus, hindi ba ninyo nalalaman ang inyong hinihingi? Kaya ba ninyong inumin ang kopa na malapit po ng inuman? Sinabi sa kanya, kaya namin. Sinabi niya sa kanila, James and John, talagang iinumin ninyo ang aking kopa, ngunit ang maupo sa aking kanan at kaliwa, hindi ako ang magkakaloob, kundi yon ay para sa kanila na pinaglaanan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10, natuwa sila, nagalit sila. Nagalit sila. Kasi gusto rin nilang umupo sa kanan at kaliwa. Kumbaga sa 12 apostles, jacking for position. Parang pag kayo unang nagsabi, dapat kami. Kasi nung thinking nila, ang paglilingkod ay patakasan. Kasi nung isip nila, tatayo ng Panginoon Jesus, political, messianic kingdom. The spiritual, suffering kingdom. Baliktad ang iniisip nila. Kaya sabi ng Panginoong Kristo, tinawag ni Jesus sila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil
nangingibabaw na Panginoon sa kanila. Ang mga dakila sa kanila, ginagamit ng kapangyarihan sa kanila. Hindi maaaring magkagayon sa inyo. Ang sino man sa inyo nang nais maging dakila, kailangang maging lingkod ninyo. Sino man na nagnanais na maging una, kailangang maging alipin ninyo. Yan ang basis, gospel-oriented, kung paano ang anak ng tao ng parito hindi upang paglingkuran, hindi upang maglingkod, upang ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Kaya po, ang magiging pastor guro ay hindi posisyon, hindi item. A life of humble servanthood. Ang buhay ng pagiging lingkod na nagpapakumbaba. Tulad. Hindi siya sense of entitlement, hindi siya pagkakaroon ng authority, hindi pagkakaroon ng malaking upuan sa unahan. Ay, nalaglagay ako ng upo na tatlo pero parang ayoko ng malaking upang sa gitna. Kasi pag may malaking upang sa gitna, para bang hari, hindi naman ganoon tayo, di ba? Hindi tayo ganoon. Hindi natin kailangan ng malaking upang sa gitna. Humble servant leadership. Robert Dabney, bago pa maging pastor, sabi niya, Robert Dabney, the great Reformed theologian, he must have a hearty and healthy piety. Katulad ito mamaya, para sa mga senyor, a fair reputation for holiness of life, a responsive force of character, some Christians experience, and up to this. Ito ang pastor guro, sabi ni Pastor Robert Dabney. Siya ay may puso at malusog, may pusong kamanalan at malusog sa kamanalan. May reputasyon ng pagkabuuan ng buhay niya ay banal at sa kanyang karakter, merong katangian siya na malakas na karakter ng pagiging Kristiyano at kahit paano merong kakayahan makapagturo. Kasi doon sa 15 karakter, isa lang yung apodicts, 14 ugali. Nakuha po natin. Hindi baligtad. Hindi dapat number 1 yung apodicts. Hindi, inuli ng Panginoon. 14 yung character graces na Christian virtues. Iisa lang yung apodicts. Kaya kapag tama ka sa 14, pwedeng tama yung isa. Nakuha po. Pero kung tama mo lang apodicts, mali ka sa 14, teka muna, hindi theologian na hinahanap ng Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon, humble servant leadership. Parang sasabihin ng Panginoon, alin po yung galing mo sa Bible. Hindi naman totoo sa buhay mo po. Na nakakatakot pong maglingkod. Kasi pag pastor teacher ka, stricter judgment. Santiago 3 verse 1. Ang kamar sa ordinaryong membro ay mabigat. Pero kapag naging pastor, guro ka, matindi ang hapon, mataas ang hapon. Mabigat ang hapon. Kasi tuturo ka ng mga kaluluwa. Noon po, kaya sabi ni Spurgeon, hanggang maaari, huwag kang mag-pastor, hindi ka tinawag. Takbuhan mo. Kasi pinakamahirap na gawain niya sa buong mundo. Pero kung tinawag ka, bibigyan ka niya ng parang ranas sa Spurgeon, bibigyan ka niya ng mahabang paa, malakas na katawan, malakas na baga, kasi patatakbuhin ka niya eh. Pag tinawag kang maglingkod, bibigyan ka niya ng sapat na biyaya. Naman po, parang sovereignty of God and human responsibility, siyang tumatawag ng mga tagapaglingkod niya, ng mga tinawag niya,
bibigyan niya ng kapabilidad, ng kakayahan, ng abilidad, magandang at mabuting pamumuhay at pag-ugali Kristiyano at sipag mag-aral. Hindi pa kailangan theologian lang. Kasi hindi pagiging theologian ang number one basis. Kasi kapag natanggalan inaral mo yung Biblia, doon tayo mabubuo yung theology mo. Magiging maayos ang pagtuturo mo. Huwag na lang magturo ng heresy, ng heretic, false teacher ka nun. Siyempre, ma-identify naman ng church yun. The false teacher ka. Isang pastor, nakalimutan ko ng pangalan, alala ko kanina, nagpipreach siya, hindi pa siya saved. Parang sa time ng Puritans, mamaya malangala kong name, habang nagpipreach siya, walang centrality of Christ and grace. Yung mga miyembro ang believer. Nagpipray sila, Lord, isave mo po si pastor. Lord, isave mo po si pastor. Kina-Sunday, nag-preach ang pastor nila, about the grace of God, yung mensahe ng biyaya ng Diyos ang nagliligtas, nangusap yun sa pastor nila, napakigil siya, doon lang niya na-realize, kanyang pagkamakasalanan, naligtas siya. Yes, ikaw yung mga miyembro na nagpe-pray, sabi na, last, God save our pastor. Kasi pinagka-pray sa next Sunday, punong-puno na ng Kristo Jesus na nagpagligtas. Nakuha po, kasi ano nakapagliligtas yung mensahe ng Ebanghelyo. Hindi tayo, hindi mga pastor, instrumento ng kami. Nakuha po, leadership type of this world cannot be the church basis of leadership. Kalawang punto, ito mahalaga siya, spiritual leadership in God's house has priority on character, not upon giftedness. Sa verse 3, Titus chapter 1. Tingnan niyo po, 15. Pag-memorial ng book na to, ng mga kalalakihan, Alexander Stroud, Biblical Leadership. So sa Titus, 15 yung karakter. Titus 1. Papasahin ko po, no? Hindi ko nakakalaga for the sake of time. 15 character graces. Isa lang yung aptitudes. Pakinggan. About reproach, husband of one wife, temperate, prudent, respectable, hospitable. 7 lang yung able to teach. Then ang wala, not addicted to wine, not pugnacious, palaway, gentle, uncontentious, free from the love of money, manages his own household well, not a new convert, a good reputation with those outside the church. Ganun po siya hanapin. At kaya ang ilista pa kay isa-isa, inulit pa pangalawang beses. Sabihin, a great contribution of one's calling is a life of godliness. Possible na tinawag ng isang lalaki dito kasi prevalent siya. Tawag ay reputasyon niya, a life of godliness. In the exercise of Christ's Lordship in His church, consideration of character is of vital importance. Kaya sabi yung sikat na author, we are not professional. We are not professional. Si John, we are not professional. John Piper, we are not professional. Ang pagiging pastor, hindi yan profession, hindi pagiging CEO na sobrang galing-galing mo, detax ito sa buhay mo. Hindi yan
bayaran na pastor, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, mabuhay siyang parang tagamundo siya, hindi po siya professional. Kasi, kabaliktaran, the fact, yung pinipits ng pastor, yun yung buhay niya. Kaya sinasabi niya, hindi binabaliktad ang buhay niya. Hindi po tama na pakinggan yung sinasabi ko, huwag yung tignan ng buhay ko. Balik yun. Dapat, as best as I can be, by the grace of God, kung ano po yung naituturo ko, sana, sa tulong ng Panginoon, ay mabuhay namin mga natuturo. Again, wala pong si pastor. Nagkakasala din kami. Nagagalit din kami. Naiinis din kami. Na-high blood din kami sa aming mga anak. Minsan talagang minsan nababasa din ang pinggan. Kaya ibig sabihin, disqualified kami. Pero may basis sa biblical disqualification po kasi ang Bible eh. Ako po, ganun siya kaganda. Ibig sabihin, napakaganda pala ng ating pananampalataya? Opo. Ganun siya kaganda. Kaya sabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians 9:24-27, hindi ko nababasahin, I beat my body, naalitin ko ang katawan ko. 1 Corinthians 9:24-27. Kasi baka pagkapangaral ko sa iba, ako ay disqualified. Hindi pala ako totoo. Bulang guro pala ako. Niloloko ko lang pala mga tinuturuan ko. Kaya sabi niya, I am a castaway, I do not preach the truth. Kaya Apostle Paul mismo galing yun. Kaya hindi po ng paglilingkod. Ganun po siya kahalaga. Experience ko po this past few years. Because pinala ng church, yung Sunday Hampton Church. Malaking church ito sa isang lugar. Ginagawa yung spiritual leader nila na immoral sa mga youth. Hindi niya naturuan ng church ng biblical church discipline. Hindi ang gagawin ng mga membro. Then, sabi kung wari ay magpa-public confession daw yung bishop. Hindi na. After some time, dadalhin sa malayang lugar, 6 months and 1 year, mag-mission. Then after, babalik ulit, siya daw uli ang iuligan nila. Then, by providence of God, nagkakontak ako sa kanila. Then, napayuhan ko sila ng Bible teaching, ng biblical church discipline. Doon lang sila nabuksan. Okay, gusto pala natin nag-uwi siya ng criminal case. Naman po, kailangan para nilang ihabla. Kasi, ang ginawa nila ay mayroon sa video. Naman po. Then, doon lang sila nangibigan. Lumabas sila. Nag-stay yung mga loyal sa pastor. Nanatili yung church ng mga yun. Yung mga na-file na kaso doon sa kanya, nabaliktad anong nabaliktad anong leader na yun, mga kaso. Pero hindi tapos ng Panginoon yung mga kanya. Nagbuo sila ng sariling grupo nila na tumimbig sa katotohanan. Naman po, kasi kahit sa church ng Panginoon, power corrupts. Power in the church corrupts. Hindi po gano'n po nalilingkod ng Panginoon. At ito, hindi nila alam yung 1 Timothy 3:2. Tagal naman ng deliberation nila kung ano-ano sinasabi nila ng tungkol sa Bible sa Diyos. Hindi nila alam, muna, disqualified niya yung pastor eh. Hindi na siya above reproach. Hindi na siya walang kamintasan. Naman po, hindi nila na-mention ng 1 Timothy 3 verse 2 sa pag-uusap. Hindi nga nila alam, nasa Bible yun. 1 Timothy 3:2, ang tinawag ng Panginoon ay dapat walang kamintasan. Mamaya, explain natin yung konti.
So, encouragement po ito. Ano po yung second point? Priority of character traces in God's house leadership laban sa giftedness. And then finally, 50 character traces, maturing traces evident in a so-called pastor teacher o pastor candidate na model of God's church. Doon po ako tapos, within 5 minutes o 10 minutes, 49 na. 49 na. 1 Timothy 1, verse 3. Tapos na yun doon. 1 Timothy chapter 3, verse 1. Tapat ang salita. 5 faithful sayings po sa New Testament. Pag sinabing tapat ang salita, mapagkakatiwala ang mga katotohanan ito. At ito daw po ay mga hymns sa church ng New Testament. Inaawit nila sa isa't isa. Itong inaawit nila nito patungkol sa qualification ng pastor, guro nila. Ako po, a faithful saying. Then, unang katangian, uy, mga lalaki, kapag gusto niyo maglingkod, pastor, ito yung unang qualification. Kung sino man ay naghahangad na maging pastor, guro, o obispo, pastor, elder, bishop, pare-pare naman yan. Nagnanais ng mabuting gawain. Pastor Al Martin, a desire born of right motive. Kaya hindi masamang magpastor kung gusto mo. Ginusto mo. Desire mo. So, ginusto ko sa akin 1986. So, yan yung ginusto ko. Ginusto ko, dinisire ko. Talaga. Hindi masama. Ano po siya? Noble work. Sa ESV, noble work ba? 1 Timothy chapter 3, a noble work. A noble task. If anyone aspires the office, a noble task. Doon nagsisimula yon. Pero yung desire na ito, sa original na salita, yung puso ng tao ito, naroon na yung paglilingkod, naroon na yung servant heart. Naglilingkod na siya bago pa. Kasi yung iba nag-aantay. At hindi ako maging dito ng pastor, hindi ako maglilingkod. Ako po, sabihin, maglilingkod lang sila kapag nandun na lang sa pwesto nila. Ngayon lang sila. Patinitin na muna. Bahala kayo maglingkod dyan basta ako sa loko. Hindi po gano'n. Bago pa, servant ka na. Nasa puso na. Gusto mo nang maglingkod. Ano pa kayo? Like a Christ. Dahil mahal ko ang Panginoon, kung salita ng Panginoon, mahal ko ang iglesia ng Panginoon. Mahal ko ang patira, mahal ko ang Kristo, mahal ko ang banal na aklat. Gusto kong makilala ko siya, gusto kong maglingkod. Yun po yung pangunahing desire. Hindi tinulak ng tatay, hindi dahil hindi naging pangarap ng tatay na Kristyano ang pagiging pastor, tinutulak niya natin na maging pastor, hindi dahil in-appoint, dahil wala ng tatay, ikaw na Alexander, hindi ko ng pastor, ha? Pag pangyanan ng magtutulog-tulog, hindi ko ng pastor. Ikaw na talaga. Iba-ibang mga feed. Hindi, pag pastor kami, pinalain na namin, sisikat ka. Sa bago natin, sa pagya natin, matutuwa ang mga tao. Ay, anak ni Mang Pedro, pastor na daw. Wow, pare, pastor na pala anak mo, ha? Ang masaya, di ba? Papansin ka naman dyan. Ibig sabihin, hindi galing sa tamang pundasyon. Hindi ang desired word of right motive. Dahil iba, doon daw sila yayaman, magkakapera, magkaka-upload, di po ito ni biro. Mahirap po ang income sa pastor, di biro-biro. Lalo pag simula ng gawain. Naman po, kung gusto mong imaman, magtrabaho na lang po ng vocational calling. Pag gamitin niyo po ang pastor para imaman. Ganun po siya kahalaga. A sincere heart yung pundasyon. A desire, work of right motive. Kapag yung walang pundasyon, ipoprosper ng God. Kasi gusto mo lang naman talagang maglingkod.
Then providence ng God, ipoprosper ng God yun. A desire born of right motive. Siyempre, dadaan ng maraming refining ng heart ng sa pagsubok. Then through time, i-affirm yung calling mo. Then kasunod na yung mga character graces. Ilan pong character graces? 14 na pag-ugali, isang mahusay at guro. 14 na pag-ugali. Unang pag-ugali, 1 Timothy chapter 3, verse 1. Then a noble task siya. Alexander Sprouts, only qualified men can serve as an elder. A noble work demands a noble task. A fine work demands a man of highest Christian character. Dahil Iglesia ng Panginoon, napakataas ng character ng hinihingi ng Panginoon. Hindi ibig sabihin perfect, kundi evident maturing graces. Hindi pa natin hinta, mature. So madaling salita, mature na siyang Kristiyano. Hindi bagong Kristiyano. Naku po, ibig sabihin, time-tested Christian experience. Kaya gusto niya mag-ikot. Hindi siya, sa amin nililiba-liba yung come and go yung faith niya, yung unstable yung faith niya, o magulong buhay niya, o wala siya matapos-tapos sa karera niya, walang direksyon ng buhay niya, pag-gusto na kaya ako. Ay, wala ko hindi ko gano'n. Ibig sabihin, stable yung mind niya, stable yung heart niya. Then, nagpe-pray siya. At saka, anumang trabahong ginagawa niya ngayon, pwede siyang tawagin ng Panginoon. Busy na siya sa work niya. Abala siya sa kanyang vocational calling. Hindi ko tatawagin sa Panginoon. Ganun po siya. Hindi siya para sa mga walang direksyon ng buhay. Pero siyempre, sobrang hindi naman kayo, pwede lumilin, bakit hindi? Pero gagawin niya yung mga stable ng faith, stable kahit paano maayos ang career, magandang patutuo, time-tested na ang kanyang Christian faith. Ako po, may magandang basis ito. Kaya elder, Old Testament, faith blood na. May puti ng buhok. Hindi naman kailangan puti buhok. Ibig sabihin, may karanasan na talaga sa pagiging makadiyos. Kasi puti ng buhok eh. Hindi natin mga pag-ibok ito. Bayan tayo. So ito. Ganun siya kahalaga. Tapos, yung above reproach. Crucial itong word na ito. Above reproach. Ano man ang ibig sabihin ni Apostle Paul ito? Ito yung nais sabihin niya. Hindi po sinless perfect. Kung hindi, siya po ay may character na nandoon yung tinatawag na consistent life of godliness o holiness. Yun po yung teflon na luto ng itlog. Yung kinis, mahal. Pag nilagay mo yung itlog, walang mantika. Pag alis mo ng egg, malinis na. Kapag inakusahan mo itong tao na ito, walang digit na kasalanan. Irreproachable life. Hindi po sinilisperte irreproachable life. Kung maraming magkakasya sa kanya, hindi didikit sa kanyang karakter. Hindi siya yun eh. Above reproach siya. Ano po? Hindi po glaring, inconsistent Christian walk, kundi glaring, consistent walk with God. Hindi ko po pwedeng sabihin siya yung nakakapitbahay ko na si Kat Junior na manggugupit ko, walang araw na hindi naglalasing. Araw-araw, si Kat Junior, pagkatapos kong gupit, naglalasing.
Kapag sinabing ka junior, ako nandudumi, baka na ako ang ano yun. Glaring yung karakter niya. Tapos sabihin, yung nga pala ka junior niya yun, candidate namin magiging pastor next Sunday. Sasabihin ng mga tao, ha? Kasi mo, kawan po, yun ang sinasabi ng talaga. Yung glaring, yung maliwanag, yung kanyang karakter. John Trapp, sabi niya, walang gross fault, no gross fault objected, involuntary feelings, unavoidable infirmities. Ibig sabihin, walang malaking pagkakamali na pwede sabihin ng mga tao, hindi na, dumidikit yung accusation sa kanya eh. Then yung voluntary feelings. Ibig sabihin, yung pakiramdam lang niya, tinawag siya. O hindi niya maiwasan yung benefits, yung kanyang kahinaan ng ibabaw. Di po, gagawa ang Panginoon ng biyaya. Aalisin niya yung mga palakid na yon para maging above reproach. Actually, yung above reproach na yan, ang sunod-sunod ng mga babanggitin na character traces. Dudugtong yung above reproach na yan sa mga sunod-sunod na character traits. Ganun po siya kahalaga. Napakasal po ako na nag-aaral ng ito. Dahil iniisip ko din yung sarili ko. Baka hindi ko talaga nag-iingat o nakakalimutan mo mag-ingat. Kasi kapag marami ka nang alam sa Bible, marami ka nang karanasan sa Panginoon, pwedeng mag-relax, pwedeng magpapetik-petik ka na lang. Ang karakter pong ito ay karakter ng bawat pastor habang tinawag sila. Every day, every week, every month of 30 days, 365 days a year. By God's grace, inimintain na po namin ang mga ito. Kaya mahirap. Hindi ka lang pwedeng magpaka-plastic. Hindi ka lang pwedeng manloko ng tao. Kasi ang Panginoon ng audience namin, kapag nag-aaral ng dilingkod, nandito kayo, ang nating hilig, number ng audience mo namin ng Panginoon. Every preaching, God's our audience. Naman po, alam ng Panginoon yung puso namin bakit naglilingkod. Kaya itong mga character basis na ito ay iniingatan mabuti. Paulit-ulit din ang basa, nilinmay namin ang sarili. Baka niloloko ko na lang ang sarili ko. Ganun po siya kahalaga. Mahirap siya. Pero sinabi ko po kanina, sapat ang biyaya. Kaya hindi biro ang pagpastor ng iglesia. Natama ang katurungan. Tapos husband o one wife. One man-woman relationship. Yun ang pinakasimpleng pahayag. Ibig sabihin, hindi pwedeng may sisingit, may nahadlang, nasisira yung baw ng mag-asawa. Ano yung babi ng baw ng mag-asawa? Iiwan ng lalaki, babae, ang kanilang magulang, sila yung magiging isang naman, mabubuhay sila sa hirap at ginhawa. Kakasama nila ang isa't isa hanggang kamatayan, till death do us part. Ganun po siya. Para maging modelo ng church. Bakit ganun maging kataas? Kasi modelo sila. 1 Peter chapter 5, be examples to the flock. Hindi pagyayabang para yung church. Kasi ano yung sinabi ni Alexander Sprouts, a fine work of leadership demands the highest Christian conduct. Dahil ang noble work siya napakatas na gawa, kailangan pinakamabuting asal pag-ugali na pipiliin ng bawat iglesia ng Panginoon. Character, yung sober-minded. Ibisin mo na po, no? Sober-minded, self-control, respectable, hospitable. So, ang mga ito ay nandun yung pag-uugali na mayroong self-control, fruit of the Holy Spirit,
hospitable, from the word hospital. Sabihin, meron po tayong shepherd's heart. Then handa tayo magpapasok sa ating mga bahay para tignan ng ating pamumuhay. Ay yung pastor, pwedeng bisitahin sa bahay para malaman kung sino si pastor. At yung tunay na pastor, matutuwa siya. Then, papakita paano yung pamumuhay ng mga anak. Kaya minsan makikita nila si pastor na nagalit din sa mga anak ng mga sa ulo. So, litigation ba yun? Hindi. Hindi disclose mo kung sino ka. Pinapakita mo kung sino ka sa mga kapatiran. Respectable, orderly, well-behaved, virtuous, and then temperate, sober-minded. Patinong mag-isip, nag-iisip ng tama. Kasi dahil salita ng Panginoon na itatama ang maling pag-iisip. Sinasabi ni Pastor Spinoza that invisible during the week, incomprehensible every Sunday. Kaya po kayo? Hindi nakikita buong linggo, hindi maintindihan pa parang ng linggo. Hindi po dapat gano'n. Dapat kita buong linggo yung buhay na banal. Nagkakamali na larapa, may kahinahan, pero naman, disqualified. His character affirms his message, assured in the community, our life do not deny the message. Kaya ang hirap-hirap po niya, hindi natin siya maloloko. Ganun siya talaga. Tapos na, o konti na. Able to teach, sound doctrine, kahit paano. Then, kahit paano ay nagsisigap na matuto, mamaya ulit ko lang ito, nagsisigap na unawain ang talata at napag-uugnay ang katuruan ng buong Bible. Hanggang kahit paano mabuo ang sound doctrine sa puso niya at sa buhay niya. Hindi po habitually drunkard, hindi addicted to drunkenness, and then hindi violent, hindi violente, hindi mahinaon, hindi palaaway, mahinaon, hindi sasabihin sa iba, suntungan na lang. Suntungan na lang. Hindi mo sasabihin yun. Then hindi ka nagtataboy ng tao. Hindi naman. Doon po kami nag-iingat. Kasi mamaya sa Sunday School, ang iglesia, larawan ng Ebanghelyo. Kung tayo nagsishare ng gospel sa labas, doon din sa church, dapat makita ang buhay ng Ebanghelyo sa bawat miyembro ng iglesia. Hindi tayo mag-apalis. Ang pinto ng iglesia ay bukas. Kasi nagdidigo ang presensya ng banal na Espiritu, Matthew 18:20. And hanggat kaya natin sa tulong ng Panginoon, kahit anumang problema ang dinadala ng bawat isa, i-ministeryo po natin sila sa tulong ng Panginoon. Kasi ultimately, aalisin ng Panginoon yung mga heretic, apostate, impenitent, yung mga hindi totoo na Kristiyano, aalisin ng Panginoon sa iglesia. Ayaw magsisi, mga bulaan, impenitent, heretic, apostate, mga bulaang Kristiyano. Doon po siya hindi. Kaya pray always. Pag-pray natin ng iglesia, pag-pray ang mga nangunguna, pag-pray ang pag-ministeryo. Kaya napakahirap. Battle ang church spiritual battle ito. Naku niyo po, habang nangangaral ng pastor, nandiyan ang Jack na gusto niya kunin ang salita sa pusing tatanim sana sa mga puso ng tao. Baka meron ng wrong impression o wrong perspective. Ang mga nakikinig doon sa nangangaral, hindi nila na nakikita yung Word of God. Nakikita nila yung at fault, yung taong nangaral sa kanila. Ang mahirap po talaga. Di biro ang maglingkod. Ganun kahalaga itong mga to.
Nasa na tayo? And then, sa baba, 1 Timothy chapter 3, money, not a lover of money. Ibig sabihin, greater affection, love of Christ. Nakunin po, ibig sabihin, pastor po tayo, nandun ang godly contentment in our hearts. Godly contentment is great gain. Hindi mo sasabihin ko, hanggang di kayo salary ko ganito, hindi ako magpapastor sa inyo. Hindi po, hindi tayo nakatingin sa salary. Kahit na kung wala akong salary, maglilipod kami. Maglilipod na namin ng iglesia. Kahit walang kapalit. Pero siyempre, kapag nag-gracious sa part ng mga brethren, magpuprovide din naman ang Panginoon. Meron po siya talaga. Tsaka, matututong nakita ng bawat kapatiran, sa pastor hindi lang sa pera nakatingin. Eh, hindi tayo politician. Pag nagpolitiko ang pastor, nagpolitiko na lang. Huwag na po ang pastor. Kasi magkahano yung conflict of interest. Pakating po sa inyo importante, maboto kaya ito, magkukonsult sa akin na ano? Ako ito. Hindi, wala akong masama sa politiko. Huwag lang pagsabayin. Pag pastor ka lang po muna. Pag politiko ka, magkonsult ka. Iwan mo yung pagpapastor. Yun po yung tama. Yun po yung reform faith. And then, ano po yung kasunod? Managing his own household well without dignity, keeping his children submissive. Ginagampanan po namin ng role. Talaga, papalaki ng mga anak at ng asawa, relasyon sa asawa at mga anak, ng bayan kaayusan. Although hindi perfect, kahit paano ang mga anak ginagalang ang tatay. Lalo kapag naglilingkod sa iglesia. And then, if someone does not know how to manage his own house, how can he take care of God's house? Tama po dito ba? Kung yung pamilya ng pastor, di niya mapapasama ng mga anak, paano pa yung iglesia? Ay mga single magpapastor, parang nila sa'yo, pag nag-asawa ka ba, ayos ba? O magiging baliktad, magiging under ka ba sa pang-asawa mo? Ano ko ito, pag nagpastor, yung single na binata, testing yung pag-asawa niya. Matitest yung calling niya. Kasi baka sumander na ang nauna, hindi ang Panginoon ng langit at lupa. Ano ito, qualification yun. Then sa dulo, good testimony to those who are outside. And then hindi bagong Kristiyano, hindi bagong ligtas. Kasi jajabluhin siya. Kaya hindi tayo kagaya ng ibang mga church. Ay, brad, ang galing mong mag-preach, ang galing mong mag-Bible study. Pasok ka na. Hindi po tayo gano'n. Time-tested Christian experience, desire, word of right motive, itong mga 15 character graces na ito. In closing, simple lang po yung pagkatapos, pag-pray tayo. Pagpadala ng Panginoon ang mga magagawa sa kanyang umasan. Matthew 35:38. Padala po kasi ang Panginoon. Kalog ng Panginoon sa iglesia. Ano ang tawag sa kanila? Humble servant leaders of God's house. Tugon ng Panginoon. Sila, Ephesians 4:11-16. Padala sila ng Panginoon para sa iglesia. And then, kung tinatawag ka, o gusto mo talagang maglingkod, amen. Check mo lang. Yan po ba ay desire, word of right motive? Then, self-evaluation lagi. Kita ba sa yung ilang character graces? 15. Ilan po? 15 character graces. Then, evident maturing Christian experience. Hindi mo namin pwedeng discourage. Pero, sana may tawagin ng Panginoon. Kasi, nilipas po ang mga pastor, guro, mga diakono, sa
Sana may next generation. Yun ang sabi sa mga ibabayan. Kung di pa nagbabalik ng Panginoon, may tawagin po sana. For the sake of Christ, for the sake of the soul, na nandito for the sake of the glory of Christ. Hindi biro ang pagiging iglesia, hindi biro ang pagiging Kristiyano, hindi pagiging biro ang pagiging pastor, guro ng iglesia, pagiging diakon ng iglesia. Laki-laki po ito, lahat kilos ng biyaya ng Diyos. Kasi ang pakakasalan ng Panginoon sa bandang dulo, pagbabalik niya, sino pakakasalan niya? Ang kanyang iglesia. Tayo po yun. Panabigan natin yun. Lahat ng sakripisyo natin ito, hindi po walang kabuluhan. Hindi, kabuluhan ang lahat ng ito. Lahat ng ating pagpunyagi, hirap, sakripisyo, pasakit, ng ating mga sakripisyo, giving and offering, lahat ng ating pagtityaga, paglilingkod, paghugas ng pinggan doon, pagluluto, paglilinis, etc. Katuluhan. Amen. Biyaya ng Panginoon, buhay at kaligtasan ni Kristo Jesus. Di po tayo lumulundag sa dilim. Di tayo gumagawa ng walang saysay. Kaya sabi ni Paul, magpakalakas kayo sa biyaya na nakay Kristo Jesus, abounding in the work of the Lord, for your labor is the Lord is not in vain. Mamamatay na si William McBracket, father of the Puritan Divines. Pinipinan siya ng mga servant ng mga alip niya. Masaya kaya si Pastor William McBracket, father of the Puritans, dahil nahihirapan na siya. Tinanong siya, Pastor, are you well? Are you dying well? Tinaas mo, Pastor William McBracket ng kamay niya. Sabi niya, in Him, in Christ, do I rest my soul. Sa Panginoon sa Kristo, nilalada ko ang aking kaluluwa. Now look, hindi niya ko pinagmayabang ang kanyang lahat ng nagawa, accomplishment sa gawa ng Panginoon. Pinagmayabang din sa Jesus. Sana ganun po tayo. Yan mga senior dito, mga kapatid dito sa Jesus, kayo po ang pilar ng church nito. Sana gamitin kayo. Pagdasalin po kami mga bata-bata. Kasi prayer works much. Pag-pray po tayo. Alang-alang sa Panginoon, sa iglesia, sa karya ng Panginoon. Sana gamitin po ang iglesia nito. Napakalaking potential ninyo. Actually, meron na kayo sa sumandig, sa Nilawayan, Babangunan sana. Sana po. Pag-ibig ni Kristo, pag-ibig sa iglesia, pag-ibig sa kanyang salita, sa biyaya ng Panginoon, kairamin po natin. Salamat po sa inyong mga salita. Napakalaking blessing na nandito po kami. Sana talis din po na binigay ninyo ang Biblia para ibigay ang character, graces, and traits ng inyong magiging tagapaglingkod. Medyo napakataas ang standard kasi noble work. Building God's kingdom, kailangan ng highest Christian graces ng Panginoon. Binigay nyo nga po ang buhay ninyo para sa iglesia. Hindi ito pwedeng lalaruin, bibiruin, o bababa ng standard ng holiness, kundi patuloy pagsikapan po namin pagpakabanal. Robert Baxchain, oh God, make me more holy today than yesterday. Sana may kinakausap po kayo sa amin lahat. Sana po ang iglesia nito, sa inyo po kami tumitingin, sustain ninyo, preserve ninyo, patatagin ninyo. Then magligtas pa kayo ng maraming kaluluwa. Then mga kalalakihan dito na tinatawag ninyo sa paglilingkod, pag-step up sila na nasahin talaga nila ang maging pastor, guro. Pero sana, alamin din sa kanilang sarili, ano bang motive nila, desire or no right motive. At makita po nawa ang 15 character graces traits ng pagiging pastor, guro. Then sana, naglilingkuran na kami bago pa.
Gustong-gusto namin paglingkuran ng kapatid. Gustong-gusto namin mahalin ang kapatid. Mahalin ang iglesia. Mahalin ang salita ng Diyos. Dahil kay Kristo Jesus. Ito po yung aming samang panalangin. Pangalan ko lang.